Isa na namang napakalakas na hailstorm ang tumama dito sa lugar namin sa Calgary, Alberta. At halos kasing lalaki nga ng golf ball ang mga bumaksak. Kaya naman napakarami na namang mga properties o ari-arian ang mga nasira. Kahapon nga, August 5, 2024, nang nakareceive kami ng emergency alert at meron nga daw hailstorm at hindi lang basta hail, very large hail. At after 15 minutes nga bumaksak na ang mga golf size ball na mga yelo galing sa itaas. Buti na lang nga naligpit na namin yung mga gamit dito sa may deck sa likod. Ito nga yung pangalawang malalaking hailstorm na naranasan namin simula nang tumira kami sa bahay na ito. At isa nga yung hail ng June 2020 sa pinakamalakas at pinakamalaki ang damage. Dahil umabot lang naman ng $1.3 million ang mga damages at naging pinakamalaking damage sa kasaysayan ng Canada pagdating sa hailstorm. Taon-taon nga nakakaranas ang Alberta ng hailstorm. 8 PM nga ng gabi nang tumama yung hailstorm. Kaya naman inantay namin ng umaga para maliwanag at makita namin ang mga damage. Kung makikita nyo nga talaga namang nalagas tong pine tree at nagkalat din itong mga vinyl sidings na nanggaling dito sa aming bahay. Kaya nga normal lang dito sa Canada ang may mga house insurance at car insurance. Dahil nga kapag ganitong may mga trahedya o sakuna ay sila ang magpapagawa ng mga damages. Kaunti lang naman na damage sa bahay namin pero kailangan pa rin namin itawag sa insurance at mapagawa nila. Heto lang ang harapan ng bahay ang may damage sa amin. Nakakalungkot lang dahil nga yung ibang mga kapitbahay namin ay mas malalala yung sira at marami lang ding mga nagkalat na dahon galing sa puno. Naglinis lang ako dito sa may paligid ng bahay ng mga nalaglag na mga dahon. At ngayon nga samahan nyo akong puntahan yung mga lugar na grabe talaga yung pinsala. Una ko nga pinuntahan ay itong ang Skyview Community. Isa rin itong lugar na to sa napinsala noong 2020. Kabilang dito ang mga community ng Redstone, Cityscape at Cornerstone. Ngayon nga sila na naman ang malala ang pinsala. Kung makikita nyo nga butas-butas talaga yung mga harapan at tagiliran ng bahay. At may mga ilang bahay din na nabasag ang salamin ng mga bintana. May isa nga ako ditong nakausap na 1 linggo pa lang silang nakakalipat sa bago nilang bahay. Tell him. So this is brand new house? Yeah. You just moved in? Yeah, 1 week. Ah. And the car is... This is my son car. Oh. Marami rin nga mga sasakyan ang na-damage at nabasag pa nga yung ibang mga salamin. Heto nga at may nakita rin ako ditong bagong RAV4 na basag nga tong likod ng salamin. Dito nga sa parting ito ng Calgary ay kasing lalaki daw ng tennis ball ang mga bumaksak. Kaya naman talagang grabing pinsala ang iniwan itong nakaraang hailstorm. Marami din mga lugar na nalubog sa baha at may mga ilang sasakyan pang tumirek at naiwan sa baha. Heto nga ang lugar namin sa Calgary, Alberta ang tinuturing na hailstorm capital ng Canada at tinaguri ang epicenter for hailstorm dito sa Canada. At syempre nakita ko lang din yan sa Google. Isa daw dahilan kung bakit madalas ang hailstorm dito sa Alberta ay gawa ng mga Rocky Mountains. Kadalasan nga ng malalakas na hailstorm na naitala dito sa Alberta ay tumatama tuwing June hanggang August. At madalas dito yan tumatama sa Calgary. Kaya nga lahat ng mga bagay dito sa Canada ay meron nga insurance. Para nga kung sakali may mangyari o may masira, meron nga mga insurance na magpapagawa. Grabe lang din talaga yung mga damages o pinsala na ginawa ng hailstorm. At syempre pati na yung abala. Marami lang din mga sasakyan ang inabot sa daan ng hailstorm at napakahirap nga na wala kang tataguan o sisilungan. Kaya naman sobrang daming mga sasakyan ang nadamage. Pero syempre kahit sa bansa ka naman tumira ay merong mga kalamidad o natural disaster. Nakakamangha lang ang isipin kung paano nabubuo at nagsisimula itong hailstorm. At syempre nakakatakot din isipin ang pinsala na pwedeng gawin ito. Pero nga kahit may mga ganitong kalamidad dito sa lugar namin sa Canada ay nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos sa mga mabubuting bagay na natatanggap namin dito. Masasabi kong maganda lang din talaga yung sistema na ipinapatupad dito sa bansang to. At syempre normal lang sa buhay natin ang dumadaan tayo sa pagsubok o mga trahedya. Ang mahalaga nga ay buhay tayo at mayroon tayong pagkakataon na bumangon at magpatuloy sa ating buhay. Heto nga panoorin natin yung mga bahay na grabe yung mga pinsala ng hailstorm.
Minsan kapag nakakakita ka ng mga ganitong kalamidad ay natatakot ka at iisipin mo pangit din pala ang buhay dyan. Pero para sa amin ay marami pa rin dapat ipagpasalamat dito sa Canada. Lagi nating iisipin na normal lang sa buhay ang may mga pagsubok. Meron nga akong natatandang kasabihan na problems are part of life and facing them with smile is art of life. Hindi naman talaga mahalaga kung gaano karaming problema o pagsubok ang darating sa ating buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin na may ngiti sa mga labi ang mga pagsubok at mga hamon na ating kakaharapin. Meron pa ngang isang magandang kasabihan na you can't control the wind, but you can adjust your sails. Hindi daw natin kontrolado ang hangin o mga pagsubok na darating sa ating buhay. Pero pwede natin i-control kung paano tayo magre-react o paano natin haharapin ang mga problemang ito. Kaya't matuto tayong magtiwala sa ating Diyos na siyang gagabay sa atin sa mga hamon ng buhay. Maraming salamat nga pala sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakapollow, paki-like and follow na lang po ang aming page. Hanggang dito na lang. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa uulitin.